Dahan-daang bumukas ang malalaking pinto, at pumasok si Aiden, patuloy na tumitibay ang kanyang paninindigan sa bawat hakbang. Sinulyapan niya ang paligid ng silid, at tumitig sa isang taong casual na kumakain ng biskwit sa isang mesa. Pamatak ang pawis sa kanyang noo nang mapagtanto niya kung sino iyon, si Joseph. Nagulat din si Joseph at tumingin paarap, "Young master, bakit ka narito?" Bago pa makasagot si Aiden, tumayo si Ellis mula sa kanyang upuan, halatang excited. "Aiden." Tawag niya ng masigla, lalong naguluhan si Aiden. "Joseph, Ellis, anong ginagawa niyo rito?" Biglang lumuhad si Bali, yumuko ng malalim habang binati si Ellis. "Pagbati sa banal na nilalang ng aming order, Birhen ng Holy Fire, kinatawan ng Diyos, Saint Ellis." Nanlaki ang mga mata ni Aiden sa pagkagulat. "Ano, isang saint?" Bulalas niya. May halong pagkagulat at hindi makapaniwala. Tumahimik ang buong silid, nanatili ang tensyon habang sinusubukan ni Aiden unawain ang revelasyong ito. Kalaunan, naupo siya at si Joseph, puno ng awkward na katahimikan sa pagitan nila. Wala sa kanilang dalawa ang alam kung saan magsisimula. Sa wakas, binasag ni Aiden ang katahimikan, puno ng pagkabigo ang kanyang boses. "Joseph, pakipaliwanag lahat." Nanatiling kalmado si Joseph, kahit na may patak ng pawis sa kanyang mukha. "Ipapaliwanag ko, young master." Huminga siya ng malalim. "Ngunit hayaan mo munang ipakilala ko ang sarili ko muli." Ipinatong ni Joseph ang kanyang kamay sa kanyang dibdib at nagsalita ng may pormalidad. "Ikinagagalak kitang makilala. Ako si Joseph, dating miyembro ng Seven Star Society na naglilingkod sa amo ng Holy Fire." Nanlaki ang mga mata ni Aiden. "Ano, ang Seven Star Society?" Nagalit siya, ibinagsak ang kamay sa mesa. "Ipaliwanag." Tumakbo ang mga isip niya, ang Seven Star Society. Binubuo ito ng 7 pinakamalalaking alkemistang Chino sa Holy Fire Order. Kaya pala hindi ko siya nakita sa dati kong buhay. Biglang sumingit ang Underlord sa kanyang pag-iisip sa karaniwang tono. Talaga bang kahanga-hanga iyon? Hindi ba't mas mahusay lang ng bahagya sa alchemy kaysa sa iba? Mental na sumagot si Aiden, "Higit pa roon. Ang Holy Fire Order ang may monopolyo sa lahat ng Chino na alkmista sa kontinente. Ang mga nasa Seven Star Society ay hindi lamang dalubhasa, kundi may kapangyarihang mas mataas kaysa sa mataas na pari at Vice High Priest." Lalong nadagdagan ang kuryusidad ni Aiden habang nagsimulang magpaliwanag si Joseph. "Paano ang isang tulad mo ay nauwi sa ganitong lugar kasama ang anak mo?" Tanong ni Aiden, seryoso ngunit matyaga ang tono. Huminga ng malalim si Joseph at yumuko ang ulo. "Saan ko ba dapat simulan?" Tumigil siya bago nagsimula sa kanyang kwento. "Bawat 40 taon, may bagong santong ipinapanganak at umaakyat sa posisyon ng mataas na pari sa aming order. Ang piniling santo ang tumutupad sa kanilang tungkulin sa loob ng 40 taon, ginagabayan ang order. Pagkatapos noon, ibinabalik ang kanilang ranggo at may mga bagong kandidato sa pagkasanto, na may tanda, na ipinapanganak upang ipagpatuloy ang siklo." Naging mabigat ang boses ni Joseph habang nagpatuloy, ngunit 10 taon na ang nakalipas, ang mga kandidato sa pagkasanto, yaong may tanda, ay isa-isang pinapatay. Mula sa mga malapit ng magdalaga hanggang sa mga 1 taong gulang na sanggol, walang nakaligtas, sila ay tinarget lahat. Ang anak ko, si Ellis, isa sa mga kandidatong santo. Anong uri ng magulang ang manunood habang ang kanilang anak ay pinapatay? Tumakas kami palayo sa abot ng order, umaasang makakatakas mula sa kapalarang gusto nilang ipataw sa amin. Nakayakap si Aiden sa kanyang mga braso, unti-unting humuhupa ang kanyang galit habang lamilinaw ang sitwasyon ni Joseph. Naiintindihan ko, nagpatuloy si Joseph, ngunit kamakailan, may mas mahalagang nangyari sa loob ng order. Ang pagpatay sa mga kandidato sa pagkasanto ay hindi lamang ang madilim na gawa. May mas masama, may bagay na labis na mali na nagsisimulang kumulo sa loob ng Holy Fire Order. Mabilis na nag-isip si Aiden tungkol sa pagpatay sa lahat ng mga kandidato ng santo, isang bagay na mahalaga. Tumigil siya sandali, sinusubukang itugma ang kanyang nakikita sa kanyang nakaraang buhay. Walang ganitong mga pagpatay sa Holy Fire Order noong nakaraang buhay ko, kaya bakit ngayon? Patuloy na ipinaliwanag ni Joseph kay Aiden ang mga pangyayari bago siya bumalik ilang araw na ang nakalipas sa ari-arian ng Duque Remes.
Dumating ang mga mensahero mula sa Holy Fire Order upang kunin si Joseph at ang kanyang anak na si Ellis pabalik sa Order. Sinabi ni Spell, ang tapat na lingkod ng Duke, na walang sino man ang makakaalis sa mga panauhin ng Duke sa kanyang ari-arian nang walang direktang utos mula sa Duke. Isa sa mga mensahero ang nagalit, sumisigaw tungkol sa banal na tungkulin ng simbahan at nagbanta ng malubhang parusa kung hahadlangan ng Duke ang banal na misyon ng simbahan. Hinihingi ng mensahero na agad na ibigay si Joseph. Sa sandaling yun, lumitaw si Joseph sa pintuan, nagulat si Spell at sinabing hindi na niya kailangang lumabas. Agad na nakilala ng mensahero si Joseph at iginiit na makipag-usap ng pribado. Nag-aalala si Joseph na baka magdulot ng problema para kay Aiden kaya pumayag siya at lumipat sila sa isang hiwalay na silid upang mag-usap. Sa loob, ipinahayag ng mensahero ang kanyang kaginhawaan nang makita si Joseph na buhay. Ipinaliwanag na inakala niyang namatay na si Joseph matapos tumakas kasama ang kanyang anak. Inamin niya rin na nalaman niya ang lokasyon ni Joseph dahil sa insidente ng paglipol ng Cerberus Guild at ipinadala siya upang kunin sina Joseph at Ellis para sa Holy Fire Order. Galit na nagtanong si Joseph kung bakit hindi siya hinanap ng mas maaga at kung bakit determinado ang simbahan na ibalik sila ngayon. Ipinaliwanag ng mensahero na walang ipinanganak na tagapagmana ng stigma sa loob ng maraming taon, na nagdulot ng pag-aalala sa simbahan. Seryosong sinabi niya na kailangang ibalik sina Joseph at Ellis, kahit na may mga maaaring mag-target kay Ellis dahil sa kanyang stigma. Nag-aalala para sa kaligtasan ng kanyang anak, nagprotesta si Joseph, sinasabing hindi niya kayang ipadala si Ellis sa isang mapanganib na lugar. Tumugon ang mensahero na wala silang pagpipilian kundi ang kunin sina Joseph at Ellis. Sa wakas, isiniwalat ni Joseph kay Aiden ang tunay na dahilan kung bakit gusto silang ibalik, dahil bumagsak ang mataas na pari sa karamdaman at mahalaga ang kanilang pagbabalik sa order. Nagulat si Aiden sa bigat ng sitwasyon, tumayo at sumigaw, "Ano? Bumagsak ang mataas na pari sa karamdaman?" Nangangambang kumpirmahin ni Joseph, "Oo, tila kahit ang mga banal na sining ng simbahan at ang kanilang makabagong teknolohiya sa medisina ay hindi kayang gamutin siya." Ipinaliwanag pa ni Joseph na mabilis na bumabagsak ang reputasyon ng simbahan. Sa pagkakasakit ng mataas na pari, marahil ay nararamdaman nila ang isang malaking crisis. Sa pinakamasamang kaso, ang Holy Order ay maaaring mawala, na magdudulot ng pagbagsak ng simbahan. Tumayo si Joseph ng tuwid at sinabi, sa loob ng 4 na araw, isasagawa nila ang seremonya ng paggising ng santo para kay Ellis, gagawin siyang bagong saint. Ang kanyang malakas na banal na kapangyarihan ay gagamitin upang pagalingin ang mataas na pari. Kapag napuna na ang bakanteng posisyon ng santo, mas lalo pang magniningning ang Holy Fire at mababawi ng simbahan ang dating katayuan nito. Muling umupo si Joseph at humingi ng paumanhin, "Patawarin mo ako, Aiden, sa pagdulot ng lahat ng kaguluhang ito nang hindi nagpapaliwanag." Nanatiling tahimik si Aiden, mahigpit ang pagkakahawak sa mesa. Tumutulo ang pawis mula sa mukha ni Joseph habang nag-aalalang iniisip kung galit ba si Aiden. Si Aiden, nakakuyom ang mga ngipin, ay nag-iisip, ano ang nangyayari? Parang may mali rito. Sa kanyang isipan, inalala ni Aiden na ang sakit na ito ay hindi dapat mangyari sa ngayon. Ang sakit ng mataas na pari ay dapat mangyari sa loob ng 3 taon mula ngayon. Iniisip pa rin ni Aiden, bakit nagbago ang kaganapan mula sa hinaharap? Maaari bang nagbabago ang hinaharap dahil sa akin? Desidido, umalis si Aiden sa silid ni Joseph at naglakad sa pasilyo kasama si Bali. Habang naglalakad, iniisip niya, may pahintulot ako mula kay Joseph na manatili, pero ngayon kailangan kong malaman kung saan nagsimulang magkaiba ang hinaharap. Narinig ito ng Underlord, nagulat at tinanong si Aiden, ibig mong sabihin kailangan pa nating manatili sa nakakatakot na lugar na ito? Sumagot si Aiden, dapat may dahilan kung bakit nagbago ang nakaraan, at kailangan kong malaman kung ano ito. Kung mabilis nating malalaman, maaari na tayong umalis agad. Kaya tulungan mo rin ako. Pagdating nila sa pinto ng silid ng mataas na pari, itinuro ito ni Bali at sinabi, narito ang mataas na pari. Tulad ng nabanggit ko kanina, 5 minuto lang ang oras ng pagdalaw, kaya magmadali ka. Binuksan ni Bali ang pinto para kay Aiden na pumasok. Nang pumasok si Aiden sa silid, agad siyang sinalubong ng nakakasulasok na amoy, at ang nakikitang kakaibang lila na aura na lumulutang sa paligid,
napangiwi siya sa pagkadismaya at naisip sa kanyang sarili, ang baho nito, nilinggan niya ang mataas na pari na si Kertel na nakahandusay sa kama, ang payat na katawan nito ay halos hindi na makahinga, lumapit si Aiden ng maingat, tinitingnan ang kalagayan ng matanda, mukha siyang kaawa-awa, naisip ni Aiden. Sa nakaraang buhay ko, namatay na ang mabuting matandang ito bago ko siya nabayaran sa pagsagip niya sa akin, niyakap ni Aiden ang kanyang mga kamao, nababalisa sa nakikita, pinaplano kong bayaran ang utang na yon, pero ano ito, bigla niyang naramdaman ang pamilyar ngunit nakakatakot na enerhiya na nagmumula sa katawan ng mataas na pari, ano ito? Tanong ni Aiden sa sarili, pamilyar ito, pero nakakatakot. Biglang, narinig niya ang boses ng Underlord sa kanyang isipan, hindi mo ba ito nakita sa nakaraan mong buhay? Habang sinusubukang maintindihan ni Aiden ang nakikita, sumagot siya, nakita ko na ito dati, pero bago pa niya matapos, pinutol siya ng Underlord, isa itong sumpa, napako si Aiden sa gulat, mabilis ang tibok ng puso, ano ang sinabi mo? Tanong niya, puno ng pagkabigla, nagpatuloy ang Underlord, mayabang, normal na hindi kayang makita ng tao ang sumpa, pero dahil nasa loob mo ang kaluluwa ng dakilang Underlord, makikita mo ito ng malinaw sa pamamagitan ko. Mabilis ang takbo ng isipan ni Aiden habang pinapaliwanag pa ng Underlord, ang sumpang ito ay maingat at manipis na nilikha, matagal na itong naipon kaya't bumagsak na ang katawan niya. Nagdilim ang mga mata ni Aiden sa galit, habang mas lalong humigpit ang kanyang mga kamao. Sumpa, ang mga ito ay sakop ng mga salamangkero, aniya sa pagitan ng ngipin. Habang sinusubukan niyang unawain ang sitwasyon, naisip niya, kung matagal nang naipon ang sumpa, ibig sabihin, sinubukan siyang patayin ng isang salamangkero na nagtatago sa loob ng simbahan. Nag-alab ang dugo ni Aiden sa kanyang natuklasan, kaya pala sa nakaraan kong buhay, hindi iyon sakit. Lumalim ang galit niya, naninikip ang mga ugat sa kanyang leeg habang nagliliwanag ang kanyang mga mata sa puot. Paano natin maaalis ang sumpa na ito? Tanong niya, nanginginig ang kanyang boses sa pinipigilang galit. Nakangiti pa rin ang Underlord nang sagutin siya, ang sumpang ito ay halos naging bahagi na ng kanyang katawan. Isang sumpang ganito kalalim ay halos imposibleng mabasag, kahit ang mangkukulam na nagpaulan nito ay mahihirapang bawiin ito. Nagpigil ng hininga si Aiden, ngunit idinagdag ng Underlord, gayunpaman, kung may solusyon man, kailangan ng isang salamangkero na lubos na nakakaalam sa pagkakabuo ng sumpa, o di kaya'y, saglit na tumigil si Underlord sa sinabi, mag-inject ng napakaraming banal na kapangyarihan sa isang iglap. Pagkatapos isipin ang sumpa sa mataas na pari, naisip ni Aiden ang nakakatakot na kahulugan, kung magtatagumpay si Ella sa seremonya ng pagbangon ng santo, magiging malaking banta siya sa gumagawa ng sumpa. Kapag gumaling ang mataas na pari, lahat ng ginawa sa pagsumpa sa kanya ay mawawalang bisa. Pinagpawisan ang mukha ni Aiden sa pagkabahala, ibig sabihin, nasa malaking panganib si Ellis, maaaring siya ang susunod na target ng mananalumpa. Biglang naputol ang kanyang iniisip ng isang malakas na sigaw. Agad niyang nakilala ang boses ni Ellis. Bumulusok ang kaba sa kanya, sila na ba ang gumagalaw para patayin si Ellis? Walang pag-aalinlangan, tumakbo si Aiden papunta sa silid ni Ellis. Habang tumatakbo, nagmamadali ang kanyang isipan, kailangan kong makarating sa oras, hindi pwedeng mamatay si Ellis. Pagdating niya sa silid ni Ellis, nakita niyang nakatayo ang ilang mga monghe sa labas na nalilito. Sa loob, isang nag-aalalang alalay ang natigilan. Pinilit ni Aiden ang sarili na makapasok, tumibok ng mabilis ang puso at nagtanong ng madiin, Ellis, ayos ka lang ba? Pagpasok niya sa silid, inusisa niya ang paligid sa mga palatandaan ng isang salarin, ngunit mukhang tahimik ang lahat. Walang sumalakay, walang mga nakikitang banta. Nasa tabi na ni Ellis si Joseph, tinatanong din siya ng parehong tanong, ayos ka lang ba, Ellis? Agad lumapit si Aiden sa alalay at tinanong ng mahigpit, ano ang nangyari? Nangangatog na sinagot siya ng alalay, wala akong ginawang kakaiba, pinatay ko lang ang mga kandila para palitan, pero sumigaw siya nung namatay ang mga ilaw. Inilipat ni Aiden ang tingin kay Ellis, na umiiyak at nanginginig sa takot, naalala niya ang nangyari sa kanila sa mansyon ng duke, palaging natutulog siya na bukas ang ilaw, bigla itong naisip ni Aiden, traumatized pa rin siya mula sa pagkakakulong sa ilalim ng lupa ng Cerberus Guild, hinarap ni Aiden si Joseph at mahinang tinanong, pwede mo bang paalisan muna ang mga tao, kailangan ko siyang kausapin, asterisk.
Nag-alala si Joseph para sa kanyang anak, ngunit nag-aatubiling tumango. Sige, inutusan niya ang lahat na lumabas, at bumalat ang katahimikan sa silid ng magsara ang pinto. Habang dumidilim ang paligid, mas lalong nadagdagan ang takot ni Ellis, at nagiging mas desperado ang kanyang iyak. Madilim, natatakot ako, tulungan mo ako, ayokong mamatay. Tumayo si Aidan sa tabi niya, ang boses niya ay kalmado at nakakaaliw. Wala nang makakasakit sa iyo ngayon, Ellis, sabi niya ng banayad. Ang kanyang boses ay tila bumabaon sa takot niya at tumingala siya sa kanya. Ang mga matang puno ng luha ay nakatutok sa kanya. Iniunat ni Aidan ang kanyang kamay palapit sa kanya, ang mukha niya ay puno ng matatag na determinasyon. Walang sino man ang makakalapit sa mga tao ko, kahit na ang Underlord. Huwag kang mag-alala, nagpatuloy si Aidan, ang mga salita niya ay matatag at nakaaaliw, iingatan kita palagi. Dahan-dahan, yamakap si Ellis ng mahigpit kay Aidan, ang luha niya ay sumisipsip sa kanyang mga damit. Habang muling nagningning ang mga kandila, ang mainit na liwanag nito ay pumuno sa silid, nagdala ng liwanag at ginhawa. Makalipas ang ilang sandali, magkatabi silang naupo sa kama. Mas mabuti na ba ang pakiramdam mo ngayon, Ellis? Tanong ni Aidan, ang boses niya ay malumanay. Tumango si Ellis, bagaman nananatiling may bakas ng pag-aalala sa kanyang mga mata. Oo, pero, tumungo si Aidan, napansin niya ang tila may gusto pa siyang sabihin. Ano iyon? Maaari mo akong kausapin, sabi niya. Hinuyam ni Ellis ang palda niya ng may kaba, ang mukha niya'y mapatla habang nag-aatubili. Sa pongol na tinig, tinanong niya, Aidan, talaga bang okay lang na maging saint ako? Habang inihahayag ni Ellis ang kanyang mga pag-aalala, sinabi niya kay Aidan, ang mga matang puno ng mga pag-aalala. Ang lahat ng mga saint sa mga kwento ng fairy tale ay malalakas, matapang, at kahanga-hanga. Paano magiging saint ang tulad ko, na duwag? Hinagip niya ang kanyang mga luha at nagdagdag, gusto ko lang bumalik sa bahay mo at maglaro. Sa isang malikot na ngiti, tinapik ni Aidan ang kanyang ulo. Aray! Sigaw ni Ellis, hinahaplos ang kanyang ulo habang siya ay humihikbi pa rin. Tumawa ng bahagya si Aidan, sobra kang nag-iisip, Ellis. Maraming bagay ang hindi mo pa alam tungkol sa pagiging saint. Alam mo ba kung ano ang pakiramdam maging isang saint? Tanong ni Ellis, hawak pa rin ang ulo. Tumawa si Aidan, oo, alam ko. Kaibigan ko ang isang saint noon. Ngunit biglang natigil ang kanyang pagtawa. Nagbalik sa alaala niya ang sandaling sinabi ng saint sa nakaraan, pasensya na, bago siya pinatay nito. Ang mukha niya'y dumilim, at ang boses niya'y unti-unting nawala. Nagtanong si Ellis, kaibigan. Sinong kaibigan? Nagising si Aidan, inilagay ang kamay sa ulo ni Ellis ng marahan. Nagulat siya sa biglaang pagbabago ng mood ni Aidan. Ngumiti si Aidan, bagaman may bakas ng lungkot sa kanyang mga mata. Ang pagiging saint ay hindi kailangan laging mabait o matapang. Ang mga saint ay tao rin, kung gusto mong magalit, magalit ka. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka, at ngumiti siya. Maaari kang bumalik sa bahay natin kahit kailan mo gusto. Nang marinig ang salitang, bahay, namula ang mukha ni Ellis at mabilis siyang sumagot, bahay? Oo, gusto kong umuwi. Tumaas ang kanyang mood at mukhang nabuhayan siya ng loob. Yung kaibigan na yun na nabanggit mo, malapit ba kayong magkaibigan? Patanong na wika niya. Puno ng kuryusidad, pilit nang umiti si Aidan habang bumabalik sa isip ang mapait na alaala. Oo, kaibigan lang kami. Pero kaibigan mo siya, hindi ba? Tanong ni Ellis, lalong lumalalim ang kanyang interes. Tumango si Aidan ng bahagya, ang boses niya'y mahina. Oo, tama, bakit hindi na kayo magkaibigan? Dagdag ni Ellis, pinipilit na alamin ang kasagutan. Tumahimik si Aidan, ayaw maalala ang sakit ng pagtataksil na iyon. Makalipas ang ilang sandali, tumayo siya at tahimik na lumabas ng silid, iniwan si Ellis. Pagkalabas ng silid, sumandal siya sa pader, pakiramdam niya'y emosyonal na pagod. Dumadaloy ang mga naiisip niya, halos nailagay ko na ang sarili ko sa problema. Ang Underlord, na tahimik na nanunood ng kanilang pag-uusap, ay napabulong, ang pakikinig sa ganyan ay parang pinilit akong uminom ng isang bote ng banal na potion, nakakapagod. Habang nakatayo si Aidan sa labas ng silid ni Ellis, lumapit ang Vice Priest at si Joseph. Ayos lang ba si Ellis? Tanong ni Joseph na may pag-aalala. Tumango si Aidan, nawala sa kanyang isip,
Oo, maaari kang pumasok at samahan siya. Tumango si Joseph nang may pasasalamat, salamat, Aiden. Ako na ang unang papasok. Pumasok si Joseph sa silid, at nawala sa paningin ni Aiden. Inilipat ni Aiden ang kanyang tingin sa Vice Priest, na nakangiti ng may kakatwang ngiti. Bakit ka narito? Tanong ni Aiden nang may pag-iingat. Patuloy sa pagngiti ang Vice Priest, narinig ko na may maliit na problema, at narinig kong mahusay mo itong hinahawakan. Iniunat niya ang kamay, iniligtas mo ang Saint, ang kinabukasan ng ating order, kaya't nais kong personal na magpasalamat. Ramdam ni Aiden ang kakaibang tensyon sa hangin ngunit iniabot pa rin niya ang kamay para makipagkamay. Wala yun, sabi ni Aiden nang may pag-aalangan, pilit na ngumiti, ngunit habang magkahawak ang kanilang mga kamay, may hindi magandang naramdaman si Aiden. Biglang umalangaw-ngaw ang boses ng Underlord sa kanyang isip, Aiden Albiario. Tumigil sa pagtibok ang puso ni Aiden, bakit biglang tinawag ang pangalan ko? Iniisip niya habang patuloy ang pagkamay nila ng Vice Priest. Siya ay isang madilim na wizard, bulong ng boses ng Underlord, dahilan upang magulat si Aiden. Kahit pilit niyang pinapanatili ang kanyang ekspresyon na kalmado, nagulat siya, ano? Mabilis ang takbo ng isip niya habang patuloy silang nagkamay. Sa lihim na base ng Holy Fire Order, nakatayo ang Vice Priest, ang mukha niya'y puno ng galit. Inihampas niya ang kamao sa mesa, nanginginig sa galit. Ang batang yun, hindi ako makapaniwala na sinisira niya ang lahat. Isa sa mga tauhan niya, ramdam ang tensyon, maingat na nagsabi, kalma lang po, inyong kabanalan. Mabilis na humarap ang Vice Priest at sumigaw sa mukha ng tauhan niya, paano ako kakalma? Ang denominasyon ay dapat na sa akin. Habang nagngangalit ang mga ngipin niya, nagtanong siya, kailan darating ang mga saint? Yumuko ng bahagya ang kanyang tauhan at sumagot, sinabi nilang malapit na silang dumating. Ipapabatid ko agad sa inyo. Nagningning ang mukha ng Vice Priest, ang ngiti niya ay puno ng kasamaan. Hindi mahalaga kung kailan darating ang saint. Papapatayin natin siya. Ang boses niya ay may halong kalupitan. Ang saint ay papatayin sa araw ng seremonya ng awakening, 2 araw mula ngayon. May malademonyong kislap sa kanyang mga mata habang itinaas ang kamay sa langit, sumisigaw, at ako ang magiging pinuno ng Holy Fire Order.